Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tima, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, o sara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mga atake ng mga bulaang COVID, para patibayan ang bawat Katoliko upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Hello, good evening. Walang mic si Brother Wendell. Okay, good evening sa lahat at sa mga kapatid natin na sumusubaybay. Welcome. Ang 2026 National CFD Convention diyan sa Tagbilaran City gaganapin. Next year lang, Bro Wendell? Next year? Yes, next year. Next year. Ibig sabihin, makatambong na ako niyan. Makatambong. Maka-attend na ako niyan, maka-attend. Okay, from 0927, tanong ko po, Bro JD, na naginip ako, nagro-rosary. Kami, prosesyon yun eh. Tapos sumulpot ang mukha ni Satanas na pinahihinto kami. Pero sabi ko, lakasan pa natin ang pagro-rosary. Tapos nawawalan ako ng boses, pero sa isip ko tuloy ang rosary ko hanggang sa nawala ang image niya. Lumakas uli boses ko, tapos yun, nagising ako. Ano po ibig sabihin yun? Salamat po. Brother Wendell. Brother Wendell. Oo na, kung ibig sabihin ng panaginip, di pwede tayo dahil nanganganib yan. Pero sabi ng mga eksperto sa exorcism na habang ang tao ay tulog, mas aktibo daw ang tinatawag na psychic ability. Dahil bawat isa sa atin ay may psychic ability tayo sa kapangyarihan ng ating kaluluwa. At dahil tulog ang tao at aktibo ang psychic ability, kaya may mga iba't ibang mga nakakatakot na panaginip dahil sa pamamagitan ng panaginip, umaatake ang ating spiritual na kalaban na hindi nagpapahinga, hindi na natutulog, at umaatake habang tayo'y tulog. Kaya huwag kalimutan, gamitin talaga natin ang mga sacramentals at ang sakramento para manatiling nasa estado sa grasya ng Diyos. Okay, next tanong naman from 1108. Sabi niya, sino ang mag-a-absolution, Bro Angel, kung nasa bansa ka na
walang simbahang Katoliko tulad ng Saudi. Brother Angel. Yung problema talaga yan kasi napunta ka sa simbahan na sa lugar na walang simbahan, no? Malaking problema yan. But well, ang payo nga ni Father Darwin diyan, pag wala tayo sa simbahan, medyo talaga yan, no? Problematic yan dahil kailangan natin mag-receive ng Holy Eucharist. Kaya lang, yun nga, napunta tayo sa no? Ngayon, ang pinaka pwedeng gawin natin diyan, online mass. Then try yun nga, spiritual communion. Spiritual communion kasi hindi siya pareho ng talagang tunay na banal na katawan at dugo ni ating Panginoong Jesucristo, na banal na yung communion, no? Yung Holy Eucharist, iba po yun. So problematic yun, but try, no? Yung pwedeng gawin yan, act of contrition, dasalin nyo gabi-gabi. Pati dyan naman sa misa sa online, yung live online. At pag nagsimba kayo sa online mass, ganun, wag yung nakatayo lang kayo at tapos may ginagawa kayo, hindi kayo nagsisimba nun. So ang gagawin niyo dapat pag nagsisimba kayo online mass, paglulod, makikinig. As in, yung 1 hour na yun, i-focus niyo kasi yung iba nakikinig lang no? Nag-online mass na daw, tapos may ginagawa. Focus ka. That's the only way. And then pray the act of contrition. Siyempre, yun lang ang pwede nating no? Only God knows. Kasi talagang napakahalaga ng banal na Eucharistia sa buhay ng tao. Nakakalungkot nga sa mga tao, yung mga nasa barko, yung mga nasa Middle East, yung mga walang church, ayaw nating husgahan, pero napakahirap nun. Mahirap talaga yan kasi ang banal na Eucharistia, no, is the foundation. Kaya 2181 is the foundation, no, of a Christian life. Yun ang yung pinaka-puso. Sabi ni Jesus, pag hindi nyo kinain ng aking katawan at dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. O lahat ng mga nangyayari ngayon, lalo ng iba, walang Sunday day off naman. Yung iba nasa barko, yung iba nasa Saudi. Ano sasabihin natin dyan, no? Kahit na sino, walang makakasagot niyan, kundi ang Diyos lang. But there is only yung mga suggestion namin dito, kahit si Father Darwin sinabi ngayon, wag niyo sabihin, hindi namin sinasabi o guarantee yan, no? Kapalit yan ng banal na Eucharistia, no? Hindi ko pwede sabihin, ay okay na yon, no? It's just there's a suggestion lang yon ng ni Father Darwin at ako na try that. But at the end, in general, sabi ni Jesus talaga, mahalaga yung banal na communion na sino man hindi kumain ng aking katawan at dugo, no? Hindi magkakaroon ng buhay. So, yun lang ang pwede natin gawin. Subukan, try yun. We don't want to say na kapalit yun ng talagang banal. Ayaw namin sabihin yun. Suggestion lang ni Father yun na online mass and always pray the act of contrition, lalo na yung kumpisal din, di ba? So, act of contrition na lang. Suggestion lang yun. Hindi namin pwede sasabihin kapalit yun ng sakramento, no? Pwede ng kapalit. Hindi po namin sinasabi yan. These are just the suggestion na you can do, but we don't want to say na, okay, ito yung kapalit, pwede yan, no? Mahirap yun. Diyos ang mga natin dito at simbahan. Mahirap talaga siya, but just try that. Sabi nga ni Father. Kung walang sacrament of confession at yung Holy Eucharist, mahirap talaga yan. So try nyo na lang po yan, sabi ni pero hindi namin masasabing guarantee yan ng kapalit ng mga totoong sakramento. Ayaw namin sabing guarantee yan ng kapalit dahil hindi yan ng turo ng simbahan. Yun po, kapatid. Kaya dito, Brother Jando, may sasagutin lang tayong tanong dito galing kay Sister Nanette or brother ba to? Or sister, no? Ang tanong niya, hello po, bro, pwede po ba i-explain about confirmation? Salamat po. Ang confirmation po, sister, is one of the 7 sacraments na turo po ng simbahan. No? Lahat po ng sakramento ay napaka-importante po yan sa atin bilang mga Kristiyano. Unang-una, yung binyag. Pangalawa, yung confirmation, yung Eucharistia, no? Yan po, no, yung mga sakramento, confession, yung tanong kaganina kay Brother Angel about sa confession, napaka-importante po 'yon. Kasal, pagkapari, at yung
paghihilog, anointing of the sick. So yun po yung 7 sakramento na binigay ng Diyos, no? Diyos po ang nagbigay niyan, necessary for us to obtain sacramental or yung grasya ba, no, yung sanctifying grace, to obtain sanctifying grace. So napaka-importante po ang mga sakramento. No, so sa confirmation, about sa tanong mo, pangalawa po 'yan, o pangalawa ba? Yes, pangalawa 'yan, no? Biblical po 'yan, no? Pagpapatong ng kamay para babaan tayo ng Holy Spirit, no? Kasi hindi kulang ba, hindi sapat ang binyag lang. Tulad na lang halimbawa dito sa 8:14 hanggang 16 na may nangabinyagan na pero walang Holy Spirit, kaya pinuntahan pa ng mga apostol, pinatungan ng kamay para makatanggap ng Holy Spirit, no? Sa Gawa 8:14 hanggang 16, nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Na nang sila'y makalusong, ay ipinalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Itong panalangin na ito, pagpapatong to, pinatungan to sa ibang salin, pinatungan to ng kamay. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Isuso. Nabautismuhan pa lamang sila. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. So ganyan po ka importante ang confirmation, kapatid, no? Sa sisisi natin, completion of baptismal grace. Magkukumpleto siya sa grasya na matatanggap natin buhat sa pagbibinyag. Nasa 1285 yan ng CCC, paragraph 1285, ito ang mababasa. Dito na sa baba agad para mas mabilis, no? Ito. Yan, no? It must be explained to the faithful that the sacrament that the reception of the sacrament of confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. So kinakailangan at importante siya para sa completion, no, ng baptismal grace. For by the sacrament of confirmation, the baptized are more perfectly bound to the church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are as true witnesses of Christ, more strictly obliged to spread and defend the faith by words and deed. So, pag tayo po ay nakumpirmahan na, no, dahil necessary po sa atin yan para sa completion of baptismal grace, no, so kapag nakumpirmahan ka na, more perfectly bound ka na sa church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. So, meron ka ng pinagyaman ka na ng banal na espiritu ng lakas. Kaya diyan ikaw ay more strictly obliged na, no? So inoobliga ka na ng simbahan para ipakalat ang turo ng simbahan, dipinsahan, no? The faith and by the word and deed, no? So ibig sabihin, mayroon ka ng obligasyon sa simbahan kapag na kumpirmahan ka na, kapatid. So yan po ang turo ng simbahan about confirmation, no? Na importante po sa atin yan para sa completion ng o yung tinatawag na sanctifying grace na kinakailangan natin. So yun lang, Brother Jando. Bro Jando, idagdag natin kanina yung sagot sa paalala po sa lahat ng mag-abroad as much as possible. Ayaw naman natin yung no? Kasi problema yan talaga. Kung sa kaligtasan pag-uusapan, of course yung economic kasi ibang usapan niya, no? Siyempre gutom, kailangan na mag-abroad. Sana let's try our best po, no, na if you go to different countries, na make sure na may Catholic Church. Hindi kasi pwede talagang ipagpalitang okay, online mass lang ako kasi ganito, no, or
Mahirap kasing anuhin yan kung kaligtasan ng pag-uusapan kasi ayon sa ating Panginoon sa Kristo, Bro Jando, anuhin natin yan na para masuggest lang natin sa mga taong gusto mag-abroad, sana try your best na may mga Katoliko, may Catholic Church. Kasi nga, sabi natin Panginoon sa Kristo, una-una, Bro Jando, 1:12:48 nga Bro Jando. Ngayon, Juan, Napakahalaga kasi, no? Sa kaligtasan to, sa lahat po ng nakikinig, babasahin lang natin. 1:12:48. Sabi na ating Panginoong Kristo. 1:12:48. Ito Hmm. sabi dito, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Okay, so anong sabi niya? Sa huling araw, hahatol ang salita niya. So whatever the reason is, kung ano man ang excuse natin, kung ano man, hindi ko, ayaw namin sabihin, okay lang yan. Ang sabi nga, hahatol. Si Jesus nagsabi yan. Ano ang sinabi natin Panginoong Kristo? Mateo 26, Bro Jando. 26, bro. Mateo 26:26. Okay, sabi niya, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos ang pasalamat sa Diyos, ay pinagati-hati niya yon, binigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Diretso po sa 27 din. 27, pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, Last po, 28. sabagat ito ang aking dugo ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, yun yung banal na misa, kapatid. Kaya doon sa ibang ano dyan, gawin nyo ito. No? Gawin. So, ang ating Panginoon Kristo nagsabi niyan, gaano ba kahalaga ang banal na communion? Juan 6:53 po. Kasi yung iba, makapag-abroad lang ako. Di bale, may charge man o wala. Hindi, medyo delikado yung kasi. No, yung iba hindi na pinapansin basta makapag-abroad ako, no. Napakadelikado rin kasi yan kung kaligtasan ng pag-uusapan. Ayon, no. Ayaw namin maghusga pero ayon, sabi ni Jesus, sabi na sa 1:53. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. See? Ang sabi ni Jesus, kapag hindi nyo kainin, Holy Communion yan. Ang mga tao ngayon sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, hindi pinapansin. Kung walang church. Basta ako magtrabaho. Paano yung kaligtasan mo? Binabaliwalain, lalo ng iba. Sunday, dapat mag-day off. Wala silang pakialam. Sabi ng amo ko, gano'n. Kung pwede naman, bakit hindi? Gano'n ba kahalaga po yung misa? Ayan, no? Kapag hindi nyo kinain, ayon, no? Ayon kay Jesus. Kasi ang sabi niya, salita ko hahatol sa inyo. Sabi ni Jesus, maliban ng kainin ninyo, aking katawan at dugo, yun po yung Holy Communion. Kaya sabi ni Jesus sa bandang Last Supper, gawin nyo ito. Gawin. Kaya sa misa, yun ang ginagawa natin. Paano kung walang misa? Problema po talaga yun. Kasi nga, yun nga nangyayari sa tao, sa buong mundo ngayon, lalo sa Pilipinas, basta makapag-abroad, kahit walang simbahan, paano yung kaligtasan? Ayon sa Biblia, ayon kay Jesus. Pagkamatay mo, paano? Kasi sabi niya yun, no, hindi ka magkakaroon ng buhay. Ngayon, bigyan niyo ako ng ibang dahilan na ano pwede natin ipalit diyan. Sige nga, pwede kayo mag-comment. O baka pwede ipalit to sa sakramento. Sige nga, mahirap eh. Kahit sino walang makakatutol diyan. Jesus said it. Kaya napakahirap yung mga nag-abroad na walang pakialam kung may misa man o wala, ang dadat na nila. Diba? Pero seryoso tayo rito this time. Napakarami ang problematic tayo dyan. Kasi ang dami nagtatanong, paano? Hindi namin pwede sabihin ito yung kapalit ng sakramento, bro, mga kapatid. Wala kaming karapatan because Jesus will judge you, not me. And Jesus said this. Kaya nga yung iba kahit hindi na mga religious order, kahit wala na trabaho, makapaglingkod lang kay Lord eh. Yung iba, para iba kahit para makain, yes, pero paano naman yung pagkain ng kaluluwa mo?
Pwede kayo mag-suggest kung ano may ipapalit dyan. Wala eh, wala kaming maisip eh. So, sa lahat mo na mag-abroad ngayon, no, sa lahat po na mag-abroad, please, kapag nag-abroad kayo, make sure may simbahan. Hindi lang kasi pagkain ng katawan natin ang iisipin natin. Pangkaluluwa din. Kaya nag-aalangan tuloy yung mga tao. Nasa barko, nasa Saudi, walang simbahan. Problema nga talaga yon. Hindi naman namin pwede magsabing, ito yung kapalit okay na yan kay Lord. Hindi pwede yon. Di po ba? So, paalala po sa lahat yon. Kapag mag-abroad kayo, make sure may church. May Catholic church po. Kaya inulit ko lang to kasi ang punto por punto po, focus sa kaligtasan ng tao. Kasi kahit gaano man tayo karunong, karami tayong kaalaman, kung walang banal na Eucharistia sa ating lugar, paano yan? Sabi ni Jesus, hindi kayo maliligtas eh. Kapag hindi mo kainin ito. Sabi niya, hindi po ako. Ayoko naman maglagay ng exemption dyan. Ayoko maglagay ng ibang commandments dyan. So, ganun ka-importante, pinapaalala lang po sa atin lahat ng ating Panginoon sa Kristo. Please, kung may mag-abroad, make sure may simbahan po at makapagsimba kayo. Ganun kahalaga sa ating kaligtasan kasi yun. Yun po, Bro Jando.